Nakapako ang kanyang mga kamay, kanyang mga paa sa krus. Punong-puno ng sugat, punong-puno ng dugo, punong-puno ng paghihirap ang kanyang mukha. Pero kung titingnan natin na mas malalim, ang Panginoon lagi ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sapagkat pagkatapos ng kanyang pagkapako sa krus, meron tayong inaabangan at inaasahan na muling pagkabuhay. Huwag mong tuldukan agad-agad ang kwento. Sa bawat paghihirap, sa bawat pagsubok, naririyaan ang pag-asa. Kapag ikaw ay tumitingin sa krus ni Jesus, si Jesus na nakapako sa krus, laging mayroong pag-asa. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, lagi nating tandaan sa kamatayan, kahinaan, pagdurusa, kapag tayo ay nais nating sumunod kay Jesus, hingin natin ang grasya na lagi magpatuloy araw-araw hanggang sa ito ay magbigay buhay, magbigay kalakasan at laging magbigay ng pag-asang walang hanggan. Sabay-sabay po tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.